mga hayop na may pinakakakaibang tirahan. Pinoy's World TV. Number 15. Pugad ng Weaver Bird. Ang mga ibong literal na marunong maghabi ng bahay. Makikita sila sa Africa at Asia at kilala sa paggawa ng pugad na parang nakasabit na basket sa dulo ng sanga. Ang nakaka-amaze dito, kadalasan lalaki ang gumagawa ng pugad para itong love proposal. Kung magandang pagkakahabi may chance siyang mapili ng babae. Pero kung pangit ang paggawa, pwedeng sirain mismo ng babaeng ibon ng pugad. Ang harsh, di ba? Pero sa mundo nila, quality control yun. Gamit ang damo, hibla ng dahon at minsan malilit na tangkay. Hinahabi ng weaver bird ang pugad gamit ang tuka at paa. Ang design nito hindi lang basta dekorasyon. Nakasabit ito sa manipis na sanga para mahirapan ang ahas, unggoy at iba pang predator na lapitan ito. May ibang species pa na gumagawa ng communal nest. Parang malaking apartment building ang mga ibon. Sa isang malaking pugad, pwedeng maraming pamilyang nakatira. Bawat isa may sariling silid. Sa liit ng ibon, ang galing nilang gumawa ng bahay na may strategy, safety at style. Number 14. Burrow Prairie Dog. Ito'y isang maliit na rodent, pero ang tirahan nila ay parang underground subdivision. Ang tawag sa kanilang colony ay town, at hindi ito simpleng butas lang sa lupa ha. Ang prairie dog burrow ay may tunnels, chambers, nursery rooms, sleeping areas, emergency exits, at lookout points. May mga pasukan na medyo mataas ang mound sa paligid para hindi basta-basta pasukin ng baha. May ibang entrance naman na parang observation post kung saan pwede silang tumayo at magbantay. Interesting fact, may communication system sila. Kapag may predator tulad ng coyote, agila o ahas, nagbibigay sila ng alarm call. May pag-aaral na nagsasabing kaya nilang magbigay ng detailed warning, parang sinasabi kung anong klaseng predator ang patating. Ang underground city ng prairie dogs mahalaga rin sa ecosystems. Kapag iniwan nilang lungga, nagiging tirahan ito ng ibang hayop tulad ng burrowing owl, ahas at iba pang small mammals. Kaya kahit maliit sila, ang bahay nila may malaking tulong sa buong community ng wildlife. Number 13. Pugad ng edible nest swiftlet. Ang mga ibong ito ay gumagawa ng pugad gamit ang kanilang sariling laway. Oo guys, laway. Makikita ang mga swiftlet sa Southeast Asia, kabilang sa mga kuweba at coastal areas. Kapag natuyo ang laway nila, tumitigas ito at nagiging parang translucent na cup-shaped nest na nakakapit sa pader ng kuweba. Dito nila inaalagaan ng mga itlog at sisiw nila. Ito rin ang pugad na ginagamit sa sikat na bird's nest soup, isang mamahaling delicacy sa ilang bansa. Dahil dito, naging malaking industriya ang pag-ani ng pugad, pero kailangan itong gawin ng responsable. Dahil kapag kinuha ng hindi tama ang timing, pwedeng maapektuhan ang breeding ng mga ibon. Ang mas nakakabilib pa, sa madidilim na kuweba, gumagamit ang swiftlet ng echolocation. Parang simpleng version ng ginagawa ng mga paniki. Gumagawa sila ng clicking sounds para makaiwas sa pader at makabalik sa pugad. Laway ang materyales, dilim ang paligid, pero ang tirahan nila ay isa sa pinaka-precise at valuable sa mundo. Number 12. Web ng orb weaver spider. Kung titingnan mo ng mabuti, isa itong engineering masterpiece. Ang circular web ng orb weaver ay hindi lang tirahan. Ito rin ang hunting trap, warning system at feeding platform ng mga gagamba. May bahagi ng web na sticky para dumikit ang insekto, at may mga bahagi naman na hindi sticky para makalakad ang mga spiders nang hindi nauhuli sa sarili nilang bitag. Ang silk ng spider sobrang remarkable. Sa sukat nito, may spider silk na mas matibay kaysa sa steel pagdating sa strength to weight ratio. Flexible ito, lightweight at kayang sumalo
ng mabilis na lumilipad na insekto. Gabi-gabi, maraming orb weaver ang gumagawa ng bagong web. Para silang construction worker na araw-araw nagre-renovate. Kapag may nasirang bahagi, kinakain pa minsan ng spider ang lumang web para lang ma-recycle ang protein. Sa kanilang walang sawang paggagawa, wala ring sayang. Ang bahay ay bitag, ang bitag ay hapagkainan, at ang materyales ay pwedeng kainin ulit. Number 11. Caddisfly larva case. Ito'y maliliit na aquatic insect na gumagawa ng portable house habang nasa larval stage pa lamang. Gamit ang silk na nilalabas nila, dinidikit nilang maliliit na bato, buhangin, piraso ng halaman, shell, fragments o kahit anong bagay sa paligid para makagawa ng protective case. Para itong maliit na armor na dala-dala nila habang gumagapang sa ilalim ng tubig. Ang design ng bahay nila ay depende sa environment. Kung mabato ang ilog, bato ang gagamitin. Kung maraming halaman, plant material ang materyales. Kaya minsan ginagamit sila ng scientists bilang indicator ng water quality. Kapag maraming caddisfly larvae, kadalasan mas healthy ang freshwater habitat. Ang pinaka-unique dito, hindi lang bahay ang case. Camouflage din ito dahil gawa sa materials ng mismong paligid. Nagmumukha silang parte ng riverbed. Para silang underwater survival expert na may sariling mobile home at armor suit. Number 10. Beaver Lodge. Isa sa pinaka-famous na animal builder sa mundo. Ang bahay nila ay tinatawag na lodge. Ito'y madalas gawa sa kahoy, putik, bato at sanga, pero hindi ito ordinaryo kubo sa tubig. Isa itong fortress. Ang entrance ng Beaver Lodge ay nasa ilalim ng tubig. Ibig sabihin, mahirap itong pasukin ng predators tulad ng wolves, bears at coyotes. Sa loob, may dry chamber kung saan nagpapahinga ang beaver family. Kahit nasa gitna ng pond o stream, tuyo at protected ang loob. Mas matindi pa ang beaver. Gumagamit rin ng dam. Sa paggawa ng dam, napapabagal nila ang daloy ng tubig at nakakalikha ng pond. Ang pond na ito ay nagiging productive moat ng kanilang bahay. Parang castle na may sariling moat pero gawa ng hayop. Ang beaver dams ay may malaking epekto sa ecosystems. Nakakalikha ito ng wetlands na nagiging tirahan ng isda, palaka, ibon at insects. Kaya ang weaver, hindi lang gumagawa ng bahay. Nagbabago sila ng landscape at tumutulong lumikha ng bagong habitat. Number 9. Termite Mound. Sa unang tingin, parang malaking bunton lang ng lupa. Pero sa loob nito, may complex ventilation system na parang natural aircon. Ang ilang termite species sa Africa at Australia ay gumagawa ng malalaking mound na may tunnels at chambers. Sa loob, kailangan nila ng stable temperature at humidity, lalo na kung nag-aalaga sila ng fungus na kinakain nila. Kaya ang mound ay designed para magpalabas ng mainit na hangin at magpasok ng mas malamig na hangin. Ang airflow sa termite mound pinag-aralan pa ng architects and engineers dahil may lessons ito para sa energy-sufficient buildings. Imagine, isang maliit na insektong gumagawa ng structure na kayang tumulong mag-regulate ng temperature ng walang kuryente. May queen chamber, nursery food, storage at passageway sa loob. Ang termite colony ay parang living city na may milyong-milyong workers. At ang mound nila ay hindi lang bahay. Ito ay climate-controlled fortress na gawa sa lupa, laway at teamwork. Number 8. Ant colony. Minsan maliit lang ang butas na nakikita natin sa lupa. Pero sa ilalim, may buong empire na pala. Ang ant nest ay may tunnels, chambers, nursery rooms, food storages, waste areas at special rooms depende sa species. Ang leafcutter ants halimbawa, hindi lang basta nag-iimbak ng dahon. Kinokolekta nila ang dahon para magpalago ng fungus na siyang pagkain nila.
Parang may sarili silang underground farm. Hindi sila kumakain ng dahon mismo. Ginagamit nila ito bilang fertilizer para sa mga fungus garden. May ibang ant species naman ang gumagawa ng raft kapag bumabaha. Nagtutulungan silang kumapit sa isa't isa para mabuhay ang colony, lalo na ang queen at larvae. Pinapakita nito ang tirahan nila ay hindi lang physical structure. Ang mismong colony ay parang buhay na sistema. Sa sobrang organized ng ants, may division of labor. Workers, soldiers, queens, at minsan special castes. Ang bahay nila ay sumasailalim sa kanilang society, disciplined, efficient, at built for survival. Number 7. Baya Weaver Colony Nest. Ang Baya Weaver at ibang social weaver birds ay gumagawa ng maraming pugad na magkakalapit at sa ilang species, nagiging giant communal structure ito. Sa Africa, ang sociable weaver gumagawa ng napakalaking communal nest na pwedeng tumagal ng maraming taon. Minsan sa sobrang laki nito na parang haystack sa ibabaw ng puno o poste. Sa loob, maraming chambers na parang apartment units ng iba't ibang pamilya. Ang communal nest na ito ay may temperature advantage. Sa malamig na gabi, mas mainit ang loob. Sa mainit na araw, may parts na may mas presko. Kaya bukod sa protection, may climate benefit din ito. Minsan, ginagamit din ng ibang hayop ang abandoned outer parts ng nest tulad ng ibang ibon at reptiles. Pero may risk din. Kapag sobrang bigat ng nest, pwedeng mabali ang sanga. Still, bilang animal architecture, isa ito sa pinaka-impressive, isang multi-family bird apartment na gawa sa damo at sipag. Number 6. Trapdoor Spider Burrow. Kung may ninja sa mundo ng gagamba, ito na yun. Ang bahay nito ay isang lungga sa lupa na may takip, parang secret door. Ginagawa ng trapdoor spider ang burrow gamit ang lupa, silk at plant materials. Ang takip ay camouflage para magmukhang ordinaryong lupa. Kapag may dumaan na insekto, biglang bubukas ang pinto. Susunggaban ng spider ang prey at hihilahin papasok. Hindi ito web spinner na naghihintay sa gitna ng web ha. Ambush hunter ito. Ang bahay mismo ang weapon niya. Ang silk lining sa loob ng burrow ay tumutulong para hindi gumuho ang tunnel at para maramdaman ng spider ang vibration sa labas. May ilang trapdoor spiders na nagkakahaba ng buhay, lalo na ang females. Pwedeng manatili sa iisang burrow sa loob ng sobrang daming taon. Kaya, ang bahay nila ay hindi temporary shelter. Ito'y lifetime hunting bunker. Silent, hidden, at deadly accurate. Number 5. Bowerbird Bower. Ito ang isa sa pinaka-artistikong hayop sa mundo, pero interesting ang twist. Ang bower na ginagawa ng male bowerbird ay hindi talaga pugad para tirhan. Isa itong display structure para manligaw. Sa Australia at New Guinea, makikita ang bowerbirds. Ang lalaki gumagawa ng parang maliit na walkway o hut gamit ang sticks. Pagkatapos, dinidecorate niya ito ng colorful objects. Bulaklak, berries, shells, dahon, bato at sa modern world, minsan plastic. Takip ng bote o kahit blue objects na galing sa tao. May species na sobrang obsessed sa kulay blue. Inaayos nila ang decorations na parang artist sa gallery. Kapag dumating ang babae, magpe-perform ang lalaki sa harap ni bower. Kung impressed ang female, may chance siyang mapili. Ang bowerbird bower proof na sa animal kingdom hindi lang strength ang mahalaga. May design, creativity, presentation at taste. Para itong wildlife version ng bahay kubo makeover. Pero ang goal, manligaw. Number 4. Mudnest Ovenbird. Ito ang overbird ng South America, lalo na ang Rufus hornero. Tinatawag itong ovenbird dahil ang puga nito ay mukhang maliit na clay oven.
Ginagawa nilang pugad gamit ang putik, damo at plant fibers. Kapag natuyo sa araw, tumitigas ito na parang adobe. Ang result, isang dome-shaped nest na matibay, may entrance sa gilid at may internal wall na tumutulong protektahan ang itlog at sisiw mula sa hangin, ulan at predators. Ang pugad ng oven bird, karaniwang nasa sanga, poste, bakod o man-made structures. Dahil matibay ito, minsan ginagamit ng ibang ibon ang lumang pugad kapag iniiwan ng original owners. Ang pinaka-unique dito, hindi ito simpleng soft nest. Isa itong clay house. Sa mundo ng ibon, bihira ang gumagawa ng bahay na parang tiny brick oven. Kaya ang oven bird, parang mason ng bird world. Gumagawa ng bahay na matibay, weather resistant at may sariling architecture. Number 3. Mound Nest Maleo. Isang endangered bird mula sa Sulawesi, Indonesia. Ang tirahan o nesting strategy nito sobrang kakaiba dahil hindi ito basta gumagawa ng pugad sa puno. Ang maleo ay nangingitlog sa mainit na buhangin, volcanic soil o sun-warmed ground. Binabaon nilang itlog sa lupa at ang init ng environment ang nagsisilbing incubator. Hindi na inuupuan ng magulang ang itlog tulad ng maraming ibon. Malalaki ang itlog ng maleo kumpara sa katawan nito. Kapag napisa ang sisiw, kailangan nitong hukayin ang sarili palabas mula sa ilalim ng lupa. At paglabas, kaya na nitong tumakbo at minsan lumipad sa maikling panahon. Parang baby bird na pinanganak sa survival mode agad. Ang nesting site ng maleo ay unique pero vulnerable. Kapag nasira ang beach o nesting ground, delikado ang survival nila. Kaya ang mahalaga, ang conservation. Ang maleo ay hindi lang kakaiba. Isa rin itong paalala na may hayop na napaka-dependent sa very specific na tirahan. Number 2. Paper nest ng hornet at wasp. Hindi sila gumagamit ng papel na galing sa notebook. Sila mismong gumagawa nito. Kinakagat nila ang kahoy, hinahalo sa laway at ginagawa itong pulp. Kapag natuyo, nagiging paper-like material. Dito nila binubuo ang combs, cells at outer coverings ng nest. Ang result parang layered na paper lantern na may maraming silid na nasa loob. Sa bawat cell, maaaring may itlog, larva o pupa. May workers na nagbabantay, nag-aalaga, nagdadala ng pagkain at nagtatanggol. Ang nest parang factory, nursery at fortress sa iisang structure. Ang ibang hornet nests nakasabit sa puno, bubong o wall cavities. Maganda man tingnan ang design. Delikado itong lapitan dahil aggressive silang nagdedepensa kapag naiistorbo. Kaya ang lesson dito, admire from a safe distance. Ang paper nest nila masterpiece ng natural na material science pero may security guards na may masakit na tusok. Number 1. Coral Reef. Bakit ito ang pinaka-unique? Dahil ang tirahan mismo buhay. Ang coral reefs gawa ng tiny animals na tinatawag na coral polyps. Sa paglipas ng maraming taon, naglalabas sila ng calcium carbonate skeleton na nagiging massive reef structure. Ang reef hindi bahay ng isang species lang. Ito'y underwater city ng isda. Crustaceans, mollusks, sea turtles, eels, sponges at napakarami pang marine life. Kaya tinatawag ang coral reefs na rainforests of the sea dahil sa dami ng buhay na sinusuportahan nito. Sa Pilipinas, napakahalaga ng coral reefs dahil bahagi tayo ng Coral Triangle, isa sa pinaka-biodiverse marine region sa buong mundo. Maraming isda na kinakain at kinakabuhay ng mga tao ang umaasa sa reef bilang nursery at feeding ground. Pero ang coral reef ay vulnerable sa warming oceans, pollution, destructive fishing at coastal development. Kapag namatay ang corals, nawawala rin ang tirahan ng libo-libong species. Kaya sa lahat ng unique animal homes, coral reef ang pinaka-special dahil ito
ang bahay, pagkain, proteksyon at buong ecosystem ng iisang living structure. At yan guys, ang mga pinakakakaibang tirahan ng mga hayop sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang mga tirahan ng hayop ay patunay na ang nature ay may sariling engineers, artists, farmers, builders at architects. Minsan, may simpleng tools, pero ang resulta, mas matalino pa sa akala natin. At kung nagustuhan nyo ang ating video, please naman, pa-comment, pa-like, pa-share at pa-subscribe na rin sa ating munting channel. Kasi, may Pinoy dyan, may Pinoy dito, may Pinoy doon, at syempre, may Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!